Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 6 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Dumating na ang ating bida sa lugar kung saan nakatira ang matanda habang nagpapasalamat siya na may GPS dahil kung wala ay hindi siya makakarating dito. Umakyat na ang ating bida patungo sa silid ng matanda. Pagkarating, agad siyang kumatok. Ngunit naalala niyang mabuting ilabas muna ang mga supply mula sa kanyang special ring dahil mahirap ipaliwanag kung makita ito ng matanda. Matapos mailabas ng ating bida ang mga supply, ay sakto namang nagbukas ng pinto ang matanda. At akala nito ay naniningil na ng upa ang may-ari. Ngunit nagulat siya nang makita na ang ating bida pala ang nasa harapan niya. Napatanong tuloy siya kung anong ginagawa ng bida doon at bakit may dala itong maraming kahon. Binuhat naman ng ating bida ang mga kahon at sinabi na magpapaliwanag na lamang siya kapag naipasok na nila ang lahat sa loob. Agad namang siniyasat ng ating bida ang loob ng bahay at base sa kanyang obserbasyon, matibay naman ang pintuan nito. Pagkatapos ay sinabihan niya ang matanda na ang mga supply na kanyang ibinigay ay aabot ng 6 na buwan kung gagamitin ng tama. Habang nagsasalita ang ating bida, bigla siyang natigilan nang mapansin niya ang isang larawan. Ito pala ang kanyang kaibigang babae mula sa kanyang past life na si Shanshan. Agad namang tinanong ng ating bida ang matanda kung ang pangalan ng apo niya ay Shanshan. Nagulat ang matanda kung paano niya nalaman ang pangalan ng kanyang apo gayong hindi niya ito nabanggit. Muling nagtanong ang ating bida kung nasaan ang kanyang apo. At sumagot naman ang matanda na kasalukuyan pa itong nasa paaralan upang ayusin ang kanyang mga papeles para sa paglipat ng paaralan. Samantala, naalala naman ng ating bida ang pag-uusap nila ni Shanshan noong kanilang past life kung saan sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ng kanyang lolo dahil sa pagpunta ng matanda sa paaralan upang iligtas siya na nauwi sa pagkamatay nito. Napabulong naman ang bida sa sarili na hindi na niya hahayaang maulit ang pagsisising iyon ng kanyang kaibigan. Kasabay nito, sinabi niya sa matanda ang katotohanan na hindi na sila matutuloy sa paglipat sa kanyang bahay dahil simula bukas, ang mundo ay magiging isang buhay na impyerno. Ipinaliwanag din niya na sa sitwasyong iyon, hindi na magiging mahalaga ang bahay o ang pag-aaral ng kanyang apo. Sa huli, hinikayat ng bida ang matanda na samahan siya upang sunduin si Shanshan sa kanilang paaralan at bigyan sila ng bagong matitirhan. Samantala, hindi maintindihan ng matanda ang sinasabi ng ating bida kaya nag-isip ito ng paraan para magpaliwanag. Tinanong niya ang matanda kung alam ba nito ang tungkol sa taggutom at ang hirap na dulot nito. Sumagot ang matanda na alam niya, ngunit imposible raw itong mangyari ngayon dahil matiwasay ang pamumuhay. Agad namang ginamit ng bida ang kanyang special ring sa harap ng matanda na ikinagulat nito nang biglang maglaho ang mga gamit kaya napatanong kung may mahika ba siya. Sumagot naman ang ating bida na mayroon siyang kapangyarihan at kaya niyang makita ang hinaharap. Tinanong niya ang matanda kung gusto nitong makaligtas pati na rin ang kanyang apo kaya sinabi niyang sundin nito ang lahat ng kanyang sasabihin. Agad din niyang tinanong kung saan ang paaralan ni Shanshan. Agad na pumunta ang ating bida kasama ang matanda sa paaralan ni Shanshan. Pagkarating nila, tinanong niya ang matanda kung saan ang silid-aralan at dali-dali silang nagtungo roon. Samantala, sa isang bahagi ng paaralan, may isang babaeng estudyante na pinalilibutan ng 2 babae at 3 lalaki. Bigla siyang sinampal ng isa sa mga babae, sabay tanong kung bakit siya gusto ng lalaking crush nito. Sumagot naman ang sinampal na babae na hindi niya gusto ang lalaki pero ito raw ang palaging lumalapit sa kanya. Dahil dito, sinipa siya ng isa pang babae at sinabunutan pa ng isa pa, sabay sabing pinamumukha pa raw niya na ang crush nila ang humahabol sa kanya kahit tinatanggihan na ito. Napatigil ang 2 babae nang may sumigaw sa kanila. Paglingon nila, nakita nila ang lolo ni Shanshan na sumisigaw sa kanila. Nagulat naman si Shanshan kung bakit naroon ang kanyang lolo. Agad namang tumakbo ang matanda papunta sa kanyang apo upang pigilan ang mga babae, ngunit hinarang siya ng 3 lalaking may dalang kutsilyo at pamalo. Hindi pa rin siya nagpatinag at buong tapang na inatake ang lalaking may hawak na kutsilyo. Samantala,
Humambalos naman ng palo ang nasa likod ng matanda, ngunit agad itong sinalag ng ating bida at sinipa kaya napatalsik ito. Nagplano naman ang dalawang natira na sabay nilang itutumba ang bida, kaya't pinaligiran nila ito. Agad namang umatake ang nasa likuran gamit ang pamalo, ngunit mabilis itong nailaga ng bida sabay hawak sa damit nito at hinampas sa sahig. Sumugod naman ang isa pang lalaki na nag-unday ng saksak, ngunit agad itong nasalag ng bida na bumawi ng isang sipa na nagresulta sa pagkakatumba nito. Matapos mapatumba ang dalawa nang walang kahirap-hirap, nilapitan naman ng ating bida ang dalawang babae. At dito natapos ang Chapter 6. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 7.